Zhang Wei, pakasalan mo na ako. Ayokong magpakasal sa pinsan mo. Anong pinsan? Matagal ko nang tinapos ang relasyon ko sa pinsan ko. Anong kalokohan ang sinasabi ng batang ito? Basta't huwag mo siyang pansinin. Ang pinsan ko ay nakatira sa bahay namin, kaya lahat ng bagay ay kailangan sundin niya ako. Sasabihin mong pakasalan mo ako. May lakas ba siyang tumanggi? Sabi mo nga, di ba? Hanapin mo ang pinsan ko. Anong nangyayari? Hindi ba ito noong dekada 70? Nabalik ako sa araw na pinipilit ang aking kasintahan na magpakasal. Si Anlin, buhay pa siya. Sa nakaraang buhay, hindi ko pinahalagahan ang damdamin ng aking kasintahan na si Anlin. Dahil dito, napilitang magpakasal siya sa pinsan kong si Zhang Tai. Ayaw niyang mapuot si Zhang Ti, kaya nagpakamatay siya. Ito ang pinakamalaking pagsisisi sa aking buhay. Bumalik ako sa araw na pinipilit siyang magpakasal. Zhang Wei, ako ang iyong kasintahan. Talaga bang ibibigay mo ako sa pinsan mo? Sabi ko na. Walang nagsalita sa akin. Kahit isang utot, hindi kayang ilabas ng pinsan ko. Anzaiking, pakasalan mo na ako. Hindi ko maipapangako ang iba. Siguradong mapapakain at mapapasuot kita. Sa taong ito ng sakuna, mabuti na lang kung makakakain ka ng isang buong pagkain. Zhang Wei, kung ayaw mong magsalita, tumango ka lang. Tumango ka lang, pakakasalan kita. Kaya kong alagaan ng maayos. Isang pagkain ng araw-araw ay okay na. Pakiusap, Zhang Wei. Tara na, ikaw. Magpapakasal na tayo ngayon. Pumunta tayo sa silid pahinahan mamaya. Tara. Magpakita ka ng respeto kay Zhang Ti, ang nakababatang kapatid ng iyong asawa. Len, pumayag na ako. Pumayag akong pakasalan ka. Sa buhay na ito, ikaw lamang ang pakakasalan ko. Talaga bang handa kang pakasalan ako? Siyempre, sa buhay na ito, ikaw lang ang pakakasalan ko. Lin Wei. Si Lin Wei, kapatid na pinsan ka. Dapat ay bigyan ng pagkakataon ang nakababatang pinsan, Genen. Matagal mo nang alam yon. Matagal nang gusto ng pinsan mo si Anzaiking. Huwag mo na siyang kalabanin. Lanan, ibigay mo na sa pinsan mo. Itong batang ito ay parang kahoy ang ulo. Basta't ilabas ang pangalan ng pinsan, hindi siya pwedeng tumanggi. Siyempre, hindi rin namin pababayaan ang iyong buhay pag-ibig. Bukas, pupunta na lang ako hanapin ang mas maganda pa kay Anzaiking. Anlin na. Huwag na nating pag-awayan pa, sige na. Lahat ng iba pwede, pero yung tungkol sa asawa, hindi ko mapapayagan. At saka, mahal namin ni Anzaiking ang isa't isa. Tungkol naman sa matchmaker. Hayaan mo si Zhang Tai na maghanap ng asawa. Ate, kuya. Gusto ko si Anzaiking lang. Gusto ko si Anzaiking. Anong nangyayari? Hindi na gumagana ang mahigpit na spell. Ate, ayoko ng ibang asawa. Gusto ko si Anzaiking na maging asawa ko. Mas matalino pa ang anak ko. Si Zhang Wei, malambot ang puso. Kapag may konting gulo, Danny. Hindi ba't ibibigay niya si Anling ng buong puso? Ay naku, hahaha. Alam ko na hindi ka tunay na anak. Hindi ka lang nakikinig sa akin. Gusto ko lang sanang makahanap ng asawa para kay Zhang Wei. Ano ba talaga si Zhang Wei? Nakakainis. Hindi na talaga kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Hindi na kayang ipagpatuloy. Diyos ko. Zhang Wei, kapatid na pinsan ka. Ngayon, hayaan mo munang ikasal ang pinsan mo. Tatay, may sasabihin pa ako sa'yo. Tingnan mo, umiiyak na ang tiyahin mo. Bilang nakatatandang pinsan, hindi ka ba dapat magpaka-mature? Sa nakaraang buhay ko, masyado akong naging mature. Kaya't inapi ako ng mag-ina na ito sa buong buhay ko. Nahihirapan na akong muling ipanganak. Tapos gusto mo pang maging mature ako. Gusto niyo bang maglaro, ha? Sige, sasamahan ko kayong maglaro ng dahan-dahan. Sinasabi ko na ako at si Anzaiking ay may mutual na damdamin. Ngayon, tanggapin man niyo o hindi. Wala akong pakialam. Tiyak na ikakasal ako. Anlin, ngayon na, pupunta tayo sa kapitan para kumuha ng sertipiko. Tapos pupunta tayo sa komunidad para kumuha ng lisensya sa kasal, okay ba? Okay. Hindi ko akalain na talagang nabuhay akong muli. Nag-asawa pa ng si Hanlin. Ngayon, natupad na ang dalawang hangarin mula sa nakaraang buhay. Sa nakaraang buhay. Noong panahong ito ay may malaking tagtuyot. Naalala ko na ang tagtuyot na ito ay tumagal ng mahigit 1 taon. Sa huli, ang pamilya namin para makaligtas. Si Wang Gihua ay pinakasal ang dalawang pinsan sa mga matandang binata. Hindi dahil ako ay muling isinilang. Kailangan kong baguhin ang lahat ng ito. Sabi nga. Pero hindi pa rin umuulan. Lahat ng pananim ay nauuhaw na. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng magnegosyo. Anong gagawin ko? Sana may tubig na sana. Saan ito? Ito.
Sa katunayan, ito ay itim na lupa mula sa hilaga. Yung mga liwanag na nagliliparan sa hangin, parang pinapalago nito ang aking katawan. Ito ba ang sinasabing espasyo ng espiritual na bukal? Sinasabing espasyo ng espiritual na bukal, na kayang pasiglahin ang paglago ng mga halaman. Ay! Ito. Ito ba ang aking benepisyo sa muling pagsilang? Kung talagang makakapagtanim ako ng mga butil dito, kahit na sa pinakamasamang taggutom sa hinaharap, hindi na ako magkukulang sa pagkain. Kailangan kong lumabas at maghanap ng mga bagay na itatanim. O, lalabas ako. Kung makakaligtas ang mga damong ito, ibig sabihin, walang problema sa pagtatanim ng mga butil sa espasyo ng espiritu. Napakabuti. Kung ganon, hindi na ako mag-aalala tungkol sa pagkain. Ay! Hindi ko alam kung makakapagtanim ba ako ng mga butil sa espasyo ng espiritu. Anlin, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa akin? Anlin ay. Ayoko nitong tawag na to. Gusto kong tawagin mo akong asawa. Sa harap ng tiyo at tiya mo. Di ba ang daling tawagin nun? Yung ganito. Bahala na, basta tawagin mo lang ako. Tawagin mo na, tawagin mo na. Sige na, tawagin na lang akong Pangulo. Asawa ko. Asawa, anong ginagawa mo? Huwag, binabali na ang pantalon ko dahil sa'yo. Pakiramdam ko parang panaginip lang ang araw na ito. Wala akong pakialam. Kahit panaginip lang ito, gusto kong masulit lahat. Hahaha. Anong nangyari? Anong nangyari? Ano? Medyo nahihirapan akong bumangon ngayon. May trabaho ka ngayon? Pwede mo ba akong tulungan na humiling ng leave sa kapitan? Sige, walang problema. Hahanapin ko ang kapitan mamaya para sa'yo. Anong gusto mong kainin? Gagawin ko para sa'yo. Hindi na, kakain na ako. Kumain ka na lang mag-isa. Paano naman yan? Kung hindi ka kakain, paano ka magkakaroon ng lakas mamaya? Masama, kahapon parang baka. Lanan. Kain. Uy, itong bagong asawa. Kakaumpisa pa lang, hindi pa rin bumangon ng maaga. Hindi siya masyadong maganda ang pakiramdam. Dalhin ko na lang ang pagkain sa kanya. Nasaan ang pagkain niya? Lene. Ikaw ang pumili ng asawa mo, di ba? Lene, kahit kami sa sarili naming ani, kulang pa rin kami kumain. Wala siyang bahagi. Ako ang pumili ng asawa ko, ako ang magpapalaki, di ba? Sige, simula ngayon, maghihiwalay na tayo. Mula ngayon, ako na ang magpapasya sa mga bagay ko. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang buhay. Ay! Oh, tita, para din ito sa ikabubuti mo. Sa unang araw ng bagong asawa, hindi mo ba siya dapat bigyan ng mga patakaran? Kung hindi, sa hinaharap, maaari siyang umupo sa iyo at gumawa ng kalokohan. Ay, sige na. Ibigay mo na ito sa asawa mo, ha? Ay, anong ginagawa mo? Iyan ay akin. Kumain ka ng mga ligaw na gulay, ibalik mo sa akin. Ibalik mo. Ay. Kailangan ko pang magtrabaho mamaya. Ang kaunting ligaw na gulay na ito ay hindi sapat. Ikaw, araw-araw na lang sa bahay, wala kang ginagawa. Alam mo na lang na humiga sa bahay. Anong silbi ng pagkain ng ganito karami? Tay, tingnan mo siya. Simula nang ikasal siya sa bagong asawa, lalong naging mayabang siya. Bumangon lang, nagbabasag ng upuan. Para na siyang nababaliw. Kinuha ang almusal ko. Ngayon, sinasaktan pa ako. Tay, kailangan mo akong tulungan. Zhang Wei, akala mo ba ay matatag ka na? Agad kang humingi ng tawad sa tita at pinsan mo. Ilagay mo ang mga puto sa akin. Bakit ako pa ang magsusori sa kanila? At si Zhang Tai ay anak mo. Si Xiao Jun at Xiao Duo, hindi ba't pamilya ko rin sila? Bakit si Zhang Ti lang ang pwedeng kumain ng steamed bun? Kami, kailangan lang uminom ng sabaw ng damo. Naglalakas ka ng loob na ganyan makipag-usap sa tiyuhin mo. Gusto mo bang magulo ang lahat? Bakit hindi tayo pwedeng makipag-usap ng ganyan? O baka naman may tinatago ka, ay naku. Sobrang inis mo ako, nakakainis. Huwag mong akalaing ganun. Kapag lumaki ka na, hindi na kita hahampasin.
Ako ang iyong amang nagpalaki sa'yo. Alam kong ikaw ang aking anak na inampon. Tingnan mo kung ano ka ngayon. Mayroon ka bang kahit kaunting paggalang bilang ampon? Hampasin, hampasin. Hampasin, halika. Suntok, suntok. Suntok, halika. Ay naku, nababaliw ka na. Bakit mo siya pinipigilan? Naku. Si Zhang Wei, ikaw ang nagpalaki. At saka, matanda na siya. Bakit mo siya sinasaktan? Ay naku, dalawa lang namang tinapay yan. Kung gusto niyang kumain, bigyan mo na siya. Bakit ka galit na galit? Sige na, sige na. Ay. Dalhan mo ng pagkain ang misis mo. Sige, anong gusto mo pang gawin? Sige, sasamahan ko kayong maglaro. Sabi mo, sasaktan ko siya. Bakit mo siya pinipigilan? Ay naku, ang tanga mo. Kita mo, gusto niyang makipaghiwalay sa atin. Talaga bang sinaktan mo siya? May dahilan na siyang makipaghiwalay sa atin. Hindi niya tayo bibigyan ng dagdag na punto sa trabaho. Baka mamatay tayo sa gutom dito. Ay naku, anong ikinabahala, may anak tayong si Xiaotai. Si Xiaotai ay anak ko. Ano ko siya mapapayagang magtrabaho sa bukirin? Tama. Hindi ko alam kung paano ang mga damo na itinanim sa espasyo. Mukhang hindi lang dito pwedeng magtanim ng mga butil. Pwede ring pasiglahin ang mga halaman. Batay sa paglago ng mga damo. Mukhang mga 8 na araw na itong tumutubo. Ibig sabihin ba nito, na ang isang araw sa labas ay katumbas ng 8 na araw dito, kahit na 10 araw? Kung gagamitin ito para sa pagtatanim ng mga butil, hindi ba't makakapag-ani na tayo sa loob ng kalahating buwan? Ay naku. Sayang, lahat ng binhi sa bahay ay naitanim na. Wala na rin natitirang binhi. Paano na ito? Ay naku, bahala na, darating din ang tamang panahon. Babalik na lang ako sa bahay para maghanap pa kung meron pa. Kung hindi talaga, pwede rin namang manghiram. Asawa, dumating na ako. Pagod na siguro ako, no? Pupuntahan ko na lang ang tubig para sa'yo. Ay, ang sarap. Talagang masarap ang tubig na ibinigay ng misis. Tama, misis, Denan. Bakit ang daming damit dito? Ito. Ay. Naglaba si Anzi doon. At pinakiusapan ko siyang maglaba ng 2 para sa akin. Yung mga damit mo, ikaw na ang maglaba. Bakit kailangan ipagawa mo sa asawa ko na maghugas sa'yo? Hindi ba't may sakit ka, Zhang Wei? Nandyan na siya at naglalaba. Pinapahugas ko lang sa kanya ang 2 piraso. Anong masama doon? Nandyan na siya at naglalaba. Pinapahugas ko lang sa kanya ang 2 piraso. Anong masama doon? Lenwe. 2 piraso, akala mo ba yan ay 2 damit? Zhang Tei, binabalaan kita. Simula ngayon, huwag mo nang ipakita sa akin ang ganitong bagay. Bawasan mo ang pagpapagawa sa asawa ko. Kung mahuli pa kita, susuin ko lahat ng ito sa apoy. Putang ina mo. Anong gusto mong makipag-away ha? Halika na. Zhang Wei, maghintay ka, darating ang panahon na iyak ka. Ay. Hindi ko akalain na totoo ito. Akala ko pa nga ay makikinabang ako dito. Pero ngayon, nagiging ako na. Dahan-dahan lang tayo. Naghahanap ng anong sa loob ng kahon. Naghahanap ba ng masarap na pagkain? Sabihin mo lang na asawa, gagawin ko na. Asawa. Pag-ilaw at pagluluto ay trabaho ng mga babae. Maghintay ka lang dyan. Ngayon, gagamitin ko ang parang ito. Ay. Ito ba ay mais na harina o pino na harina? Kailangan ng malaking pera para bumili nito, di ba? May kakayahan ang misis mo, Huwag kang mag-alala, kapag pinakasalan mo ako, tiyak na hindi ka mawawalan. Ang misis ko ang pinakamahusay. Saan ba talaga galing ang pinong harinang ito? Hindi ko ito ninakaw o inagaw. Bumili ako nito ng tama mula sa kooperatiba. Sige, hindi mo ako sinasabi ng totoo, ano?
Huwag mo nang sabihin kung saan nanggaling iyon. Baka matukso kita. Ay. Huwag mo akong tuksuhin, sabihin mo lang. Na ipinagpalit ko ang bracelet ko at pinalitan ng mga mais na ito. Ipinagpalit mo ang bracelet mo. Naalala sa'yo ng nanay mo. Paano mo magagawang ipagpalit? Tara na, hanggat hindi pa madilim. Agad nating ibalik siya. Paano mo nalaman na galing yan sa nanay ko? Hindi ko naman pwedeng sabihin na ako'y muling isinilang. Ganun ba? Noong una, nakita kong sobrang pinahahalagahan mo yang pulseras. Nahulaan ko na. Huwag na nating pag-usapan yan, tara na. Kailangan mo nang ibalik yang pulseras mo. Ay naku, nagamit na namin tong mga mais. At saka, pinahahalagahan ko yang pulseras. Dahil dati, bukod sa mga magulang ko, walang ibang nag-aalaga sa akin. Ngayon may nag-aalaga na sa akin. Hindi na mahalaga ang pulseras na yon. Masaya na rin ang mama ko sa langit. Pero, ay naku, tama na, huwag nang magulo. Umupo ka dito. Maghintay ka sa akin. Nandyan na ang mga corn cake, kumain ka na. Sa nakaraang buhay ko, bakit ang tanga, na nawala ko pa ang batang ito na puno ng pag-ibig para sa akin. Buti na lang binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na magsimula muli. Sa buhay na ito, gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Kumain ka na, kung hindi, magagalit na ako. Kalahati tayo. Hindi ako gutom. Kung hindi ka kakain, hindi na rin ako kakain. Sige na, sabay na lang tayong kumain. Lanan, CJ. Lanan. Ang sarap, hindi nakakapagtaka na asawa ko ito. Maganda pa ang mukha, magaling pa magluto. Busog na ako. Tingnan mo. Sabi ko na sa'yo kumain ka na lahat, pero pinilit mo pa rin ibigay sa akin. Ngayon gutom ka na siguro. Ikaw lang ang nakapangasawa ng isang asawa na may ganitong kakayahan. Kung ibang tao ang nakapangasawa sa'yo, paano ka pa kakainin ng buo? Tada. Tingnan mo ito. Ito. Saan galing ang patatas na ito? Nakuha ko. Gusto mo akong lokohin, ha? Saan galing ang patatas? Ay, masakit. Kaya't sabihin mo na ang totoo. Sabi ng tindera sa kooperatiba, ang ganda ng pulseras ko. Bilang karagdagan sa 5 kilo ng mais na harina, binigyan din ako ng isang malaking patatas. Ngayon, hindi mo ako niloko, di ba? Talaga, sumasaksi ako, hindi kita niloko. Ay, naiintindihan ko. Hintayin mo akong magluto ng masarap para sa'yo, ay. Sandali lang. Ay, di ba't ito na ang handang mga buto? Anong nangyari sa may-ari? Ay, asawa. Magpapakita ako sa'yo ng mahika. CJ, anong mahika ang gagawin mo? Panoorin mo mabuti. Ito ay patatas. Ha? Ngayon ang oras para saksihan ang kababalaghan. Ngayon ang oras para saksihan ang kababalaghan. Ang galing mo talaga. Paano mo ito nagawa? Ang mga lihim ay hindi dapat ipagsabi. Hey, saan na ang mga patatas ko? Nawala na. Alam kong nawala mo ang mga patatas, pero kailangan mo itong ibalik sa akin. Kung hindi, paano kita bibigyan ng masarap na pagkain? Sa ngayon, alam ko lang kung paano mawala ang mga patatas. Hindi ko pa alam kung paano babalik. Karaniwang tumatagal ng 60 araw ang paglaki ng patatas. 10 beses. Ang bilis ng paglaki ng patatas ay katumbas ng 6 o 7 araw sa labas. Ay naku, dapat kayong lumaki ng mabilis. Ang masayang buhay namin ng aking asawa ay nakasalalay sa inyo. Puno ng tahanan. Ay, bakit ang bilis mong magtrabaho? Parang may kumukuha ng trabaho mo. Tingnan mo naman, pawis na pawis ka na. Hindi ba pwedeng magtrabaho pa ako ng kaunti para hindi ka masyadong magtrabaho? Mahal, ang bait mo talaga sa akin. Kung ganun, dahil mabait ka sa akin, dapat may ibibigay kang gantimpala sa akin ngayong gabi. Ang sama mo. Ay naku. Ay naku. Ano ba? Hindi naman ako umuugoy ng malakas Ay naku, parang nahihirapan akong huminga na Kailangan ng kaunting artificial respiration. Ano ang artificial respiration? Ibig sabihin, ikaw, nabaliw ka na, paano kung makita tayo ng iba? Kung makita, di makita na. Kasana tayo, di ba? At saka, gusto kong halikan ka kahit kailan ko gusto. Walang pakialam ang iba. Ayaw na naming makialam sa'yo.
Hoy, asawa. Nilagyan mo na ba ng asukal itong tubig? Bakit sobrang tamis? Ano mangyayari yon? Ngayon mahal na ang asukal. Kahit may kupon ka pa, abuti ng 80 sentimos kada kilo. Yung perang yun pambili na sana ng 1 kilo ng baboy, hindi ko kayang bilhin. Talaga, hindi ka naniniwala, subukan mo nga. Ang tubig sa espasyo ng espiritu ay nakakapagpalakas ng katawan. Uminom ako ng ilang beses at tumaas ang aking lakas. Mas naging malakas din ang aking katawan. Pero parang mabilis akong nagugutom pagkatapos uminom. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ang tamis ng tubig ngayon? Tama ba? Bilang nag-aalaga, bakit parang lalo akong nagugutom habang umiinom? Magsimula na tayong umuwi at magluto ng pagkain. Pakiramdam ko ngayon kahit damo kaya kong kainin. Sige, sasabihin ko na kay Kapitan. Uwi na tayo para kumain. Lanan. Kapitan, bakit wala kayong tunog habang naglalakad? Halos matakot ako sa inyo. Kung wala kang ginawang masama, hindi ka matatakot sa mga multo. Bakit, may ginawa ka bang masama dito? Paano naman mangyayari iyon? Paano ko naman magagawa ang anumang masamang bagay? Tama na, tama na. Pumunta ako dito, may kailangan akong sabihin sa'yo. Kapitan, anong kailangan? Wala naman masyado. Dito sa lupa, di ba't kakatanim lang ng mais? Wala ka namang problema, di ba? Pumunta lang ako para tingnan. Natatakot ako sa mga daga at kuneho. Baka hukay nila ang mga buto at kainin. Ang lugar mo ay talagang kakaiba. Walang problema, mag-ingat ka lang. Babalikan ko at bibigyan ka ng puntos. Walang problema, bahala na ako dyan. Asawa, umuwi ka na muna at magluto. Ako'y maglalakad-lakad pa. Ito ay biyaya ng kalikasan. Hindi mo sasayangin kung hindi mo huhuliin. Sige, babalik ako at gagawa ng 2 mais na tortilla. Sige, umalis ka na. Sige, Kapitan, mauuna na ako. Okay. Ay naku, talagang masarap ang hangin ngayon. Sumpa sa mga kuneho, bakit sila nagtatangkang magpanggap? Ikaw, mamamatay ka. Anong ginagawa mo, ang bango? Uy, nagpapakasasa ka na naman, manang. Sabi mo, nung dumating ka sa bahay namin, kumain ka na agad mag-isa. Hindi ba't hindi maganda yon? Sa bahay, tamad ka lang kumain, araw-araw pinapakain mo si Wang Gihua. Tapos may lakas ka pang sabihin ako ang kumakain mag-isa. Sige na, huwag nating pabayaan ang bossing na mahirap pakisamahan. Hindi ako kumain mag-isa. Kung gusto mong kumain, bibigyan kita. Haha. Manang, hindi pa ba sapat to? Bigyan mo pa ako ng isa. 4 lang ang naluto kong pancake. Isa-isa ang pamilya. Nakaubos ka na ng isa, wala na. Walang anuman. Kunin mo yung kay mama at kay ate. Sila muna ang maanghang, ako ang kakain. Tama nga. Kukunin ko rin yung kay Itay. Pagdating ng gabi bigyan mo siya ng kaunting ligaw na gulay, tiyak na magugustuhan niya. 4 na pancake lang ang naluto. Kinuha mo lahat. Baboy ka ba? Lumabas ka sa akin. Anlin, binigyan kita ng respeto, di ba? Nire-respeto kita. Tinawag kita ng ate. Wala akong respeto sa'yo. Wala kang kwenta. Naiintindihan mo ba? Itong pancake ay para sa pinsan mo. Nagtrabaho ang pinsan mo buong araw, ikaw wala kang ginawa. Bakit ka kakain ng ganito kabuti? Hindi ito patas. Gusto mo ng patas, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Sa bahay na ito, ako ay patas, naiintindihan mo ba? Asawa, nandito na ako. Asawa, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Huwag kang umiyak. Kapag umiiyak ka, parang may pusa sa puso ko. Nahihirapan ako dahil nahirapan akong magluto ng ilang pancake para sa'yo. Pero lahat ay kinuha ni Zhaotai. Yung asong ulol na yon. Sige, dito na lang. Hintayin mo ako, ayusin ko siya. Busog na busog. Magpalit ng damit. Naku, ang masarap na noodles talaga, ang sarap. Sa susunod, dapat mas madalas akong sumama kay Anlin. Gusto mo pang lokohin ako? Itinatago mo ang masasarap na pagkain sa akin. Lene, titignan ko kung anong mga kalokohan ang ipapakita niya sa susunod. Yee! Sino yan? Huwag kang kumatok, sinasabi ko sa'yo. Kapag nasira mo, ikaw ang magbabayad.
Magbabayad ako, huwag kang magbiro. Ay naku, anong ginagawa mo? Baliw ka na, tama ka. Nabaliw na ako. Ang asawa ko ay nag-aalaga sa akin para bumalik ang lakas ko. Ibinenta mo na ang mga alaala ng iyong ina. Nagmamalaki ka pang agawin ang kanyang tinapay. Akala mo ba mabait ako? Lumabas ka dito. Huwag ka munang pumalo. Talagang nagkamali ako. Bumibili ka pa ba kahit na ganito? May lakas ka bang gawin yon? Zhang Wei, itigil mo na. Zhang Wei, nagwawala ka ba? Kapatid mo yan sa ama. Kumain lang siya ng ilang piraso ng tinapay. Sinasaktan mo na siya ng ganun. Hindi. Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Patayin mo siya. Patayin kita, nagwawala ka na. Ano bang ginagawa mo, Tito? Umalis ka sa daan. Kapatid niya ito sa ama. Hindi ba dapat alagaan ng kuya ang kanyang pinsan? Bakit siya pa ang nagpasakit? Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung anong kapalit ng ganitong asal. Umalis ka na, may itsura pa bang natitira ang pinsan? Saktong nandito rin ang kapitan ngayon. Hayaan mong magsalita ang kapitan. Mga taong ito, tayo'y kumain ng masagana. Sino ba ang nakakuha ng karamihan? Ay naku. Zhang Shan, sobra kang pabor sa iyong bunso. Si Zhang Wei, taon-taon may ganitong dami ng trabaho. Hindi lang niya nakukuha ng buo ang lahat, pati si Zhang Tai. Ngayon, kinukuha pa niya ang mga bagay ng kanyang sweldo. Sa tingin ko, hindi siya nararapat sa parusang ito. Kapitan, ano bang ibig mong sabihin? Hindi lang nakakapagtrabaho si Zhang Ti kasi maliit siya. Kung hindi siya kumain ng mag-isa sa bahay ngayon, makakapasok ba ang anak ko para mangagaw? Hindi ako kumain ng mag-isa. Nagluto ako ng 4 na mais na pancake ngayon. Dapat sana ay isa-isa tayo. Pero lahat ay nakain niya. Para sa akin, nakain na ang pancake, nasaktan na rin. Bakit hindi na lang natin kalimutan ito? Ano ang ibig mong sabihin na kalimutan na lang? Kumain lang ang anak ko ng ilang pirasong pancake. Sobrang tindi ng pagkakapalo. Zhang Wei, kailangan mong managot. At ikaw, mayroon ka bang natirang ilang kilo ng mais na harina? Ibigay mo lahat sa akin. Kung hindi, hindi ito matatapos. Kukunin ko ang iyong ina, kukunin kita. Zhao Wei, talagang nagwawala ka na. Kaya mong saktan ang iyong tiyahin. Huwag mong sabihin na siya ang aking tiyahin. Wala akong ganitong tiya. Ngayon, wala ka pang karapatang maging amain ko. Sino mang magulang na amain ay hindi maghuhusga ng walang alam, kundi gagamitin lang ang pabor sa sariling anak. Anong sinasabi mo, ha? Sinasabi ko ang katotohanan. Zhang Shan, gaano ko nakatagal inaalagaan ang pamilya na ito? Alam mo naman yun. Nakatikim na ba ako ng masarap na pagkain kasama ang pinsan ko sa mga taon na ito? Sino ang nakakita ng nagsalita ang aso? Subukan mo pa akong tawagin ulit. Haha. Ano kung kumilos ako? Hindi ko maintindihan. Pareho kayong mga anak na inalagaan mo. Bakit ka ba pabor sa isa sa kanila? Sige na, tama na. Para na rin sa lahat ng inako kong sakripisyo nitong mga nakaraang taon. Para mabayaran ko ang pagmamahal mo sa pagpapalaki sa akin. Magsisimula na tayong maghiwa-hiwalay mula ngayon. Ikaw. Nabaliw ka na. Talagang nabaliw ka na. Ikaw. Hindi pwede, hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Hindi ako sang-ayon. Hoy Zhang Wei. Pinagalitan mo na, pinagsabihan mo na. Yung galit mo na dapat ilabas mo na, okay na yon. Tayo na lang sa pamilyang ito. Mabuti na lang na mamuhay ng maayos. Tita, pakiusap na. Ayos lang, sakto nandito ang kapitan at ang lahat. Lahat, maging saksi kayo sa akin. Simula ngayon, formal na akong humihiwalay kay Zhang Shan. Sa hinaharap, anuman ang mangyari sa kanilang pamilya. Wala nang kinalaman sa akin, Zhang Wei. Xiao Wei, suportado ka namin. Wang Gihua, hindi ka na makatarungan. Tama, may ginagawa ang tao, at ang langit ay nanonood. Walang pinapanigan, pero hindi naman ganito. Sabi ko nga, matagal nang dapat maghiwalay. Bakit pa kayo nagkakasama, mga foster parents? Sinuportahan ko rin si Zhang Shan at ang pamilya niya. Sobrang hindi makatarungan. Si Zhang Wei, nag-asawa na rin. Sa emosyon at sa realidad, dapat na kayong maghiwalay. Hindi ka ba pabor sa iyong sariling anak na lalaki? Sa hinaharap, hayaan mong siya na ang mag-alaga sa inyo. Sige, tungkol dito, ay ganito na lang. Asawa, tara na. Engan, oy, bumalik ka. Sige na, magkita-kita na lang tayong lahat. Tama na, lahat ay umalis na. Nanay, tingnan mo. Ay naku,
Masakit, nanay. Ah, masakit. Nanay, masakit. Sinasabi mo, hindi mo ba kayang iwanan kahit isa sa mga apat na ito? Ayos na ito. Umalis na si Zhang Wei. Tingnan ko kung ano ang gagawin mo sa hinaharap. Umalis na siya, umalis na talaga. Ayaw ko na maniwala. Kung umalis siya, hindi na siya babalik. Bukod pa dyan, wala naman siyang dalang kahit ano. Siguradong babalik din siya sa loob ng ilang araw. Ay! Tama ang sinabi ng binibini. Tapos na ang trabaho ko ngayon. Sabi ng kapitan kanina, kahit gaano pa kataas ang puntos mo, yung pagkain ay aabot pa hanggang katapusan ng buwan bago maipamahagi. Pagkalipas ng ilang araw, natural na silang babalik ng walang pasabi. Sige na nga. Masakit na kung ganito nga. Sa huli, dinan. Kailangan ko siyang mahigpit na kontrolin. Lene. Oo. Tingnan mo, tingnan mo. Oh, yaw. Bakit mo ako dinala dito? Dito ko hiniram mula sa kapitan. Mamaya, hihiram ako ng mga kawali at plato sa kapitan, kaya makakapanirahan na tayo. Kailan mo ito hiniram, bakit hindi ko alam? Hindi ba't napag-usapan na natin ito dati? Nang ikasal tayo, nagplano na akong maghiwalay. Kaya't humiram na ako ng lugar mula sa kapitan. Sa mga nakaraang araw. Nagkaroon ako ng problema sa kanila nitong mga nakaraang araw. Sana ay kumilos sila. Ngayon, si Zhang na bata ay kusang lumapit. Siyempre, hindi ko siya palalampasin. Kasama na rin ang pagbigay sa iyo ng ginhawa. Kaya't kailangan mong magtiis ng ilang araw. Ano namang masama dito? Basta't kasama kita, kahit sa kalsada ako matulog, ayos lang sa akin. Ha? Sa gitna ng araw, huwag mo akong halikan. Paano kung may makakita? Anong nangyari? Ngayon, asawa na kita. Sinasalubong kita sa liwanag ng araw. At ano naman ang masama dito? Wala namang ibang tao, kaya't isang halik lang. Ano nang nangyari, asawa, gutom ka ba? Hindi ako gutom. Kung hindi ka gutom, bakit ang lakas ng boses mo? Kaya, halikan mo ako. Pagkatapos ng halik, gagawan kita ng masarap na pagkain. Masarap ba ito? Ding 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 ding. Saan mo nakuha ang mga ligaw na kuneho na ito? Ganito kasi yon. Noong panahong iyon, inutusan ako ng kapitan na suriin ang mga taniman. Swerte ko naman. Nakatagpo ako ng isang pugad ng mga kuneho. Nahuli ko ang 3 piraso. Kung hindi pa ito sapat, maya-maya mag-ihaw pa ako ng isa para sa'yo. Ang galing-galing mo bilang namumuno. Ay, kuya at ate, anong ginagawa nyo? Kuya at ate, anong ginagawa nyo? Ay, bunso, dumating kayo sa tamang oras. Naghahanda na kami mag-ihaw ng kuneho. Sumama kayo. Kuya, ikaw ba ang humuli sa kunehong ito? Ang galing mo naman. Siyempre, ako ang humuli niyan. Bunso, ano ang hawak mo sa kamay? Kapatid na pinsan, hindi ba't wala kang dinala nang maghiwalay ka? Nabahala ako na magugutom ka. Kaya't lihim kong dinala itong bag ng mais. Kayong 2 batang babae, ganito na lang ang pagdadala ng mais. Hindi ba kayo natatakot sa palo? Kung papaluin na. Hindi naman ito unang beses. Kapatid na pinsan, hindi ka dapat naghiwalay ng maaga. Narinig ko mula sa tatay ko na walang supply ng pagkain ang komunidad ngayong buwan. Sa susunod na buwan pa ito maibibigay. Na, mahigit 1 buwan na walang pagkain. Kahit gaano ka pa katatag, hindi mo ito kakayanin. Ito ang tunay na ugnayan ng pamilya. Kahit na may panganib na masaktan, gagawin pa rin nilang maghatid ng pagkain sa akin. Huwag kayong mag-alala. Bilang inyong pinsan, sisiguraduhin kong magiging masaya kayo sa buhay na ito. Huwag kayong mag-alala. Alam ng pinsan. Kapag naging maayos na dito sa pinsan. Kukunin ko na kayo. Walang problema kahit hindi dalhin ang bahay. Totoo ba yon? Siyempre totoo yon. Hindi magtatagal at makukuha ko na kayo. Sa loob ng 4 o 5 araw. Dapat ay hinog na ang mga patatas sa loob. Kapag may sapat na pagkain, makukuha ko na kayo. Ang ganda. Sige na. Magluluto ako ng kuneho para sa inyo. Dumating kayo at tumulong. Ang sarap ng karne, kuya. Mas masarap ito kaysa sa mga ligaw na gulay. Sobrang busog na ako. Siyempre, masarap ang karne. Huwag kang mag-alala sa susunod kapag may nahuli pang iba si kuya. Tatawagin ko kayo para kumain. Lanan. Kailangan na nating bumalik, kuya. Kung hindi, magagalit na naman si mama kapag nakita niyang wala tayong ginagawa. Lanan. Sige, ingat kayo sa daan. Kung sakaling magalit si Wang Gihua, tiisin niyo na lang. Kapag handa na dito, kukunin ko kayo. Yenoy, okay. Pag handa na dito, kukunin ko kayo. Yenoy, okay. Paalam. Ikaw ang nag-aalaga. Bakit hindi mo nalang kunin ang pinsan mo ngayon?
Hindi naman ayaw, kundi hindi ko kaya. Ngayon, wala tayong pagkain. Ano ang kakainin at inumin nila pag dumating sila? Sa katunayan, hindi araw-araw may kuneho. Walang anuman, makakalipas ang ilang panahon, magiging maayos din ito. Makakalipas ng ilang araw, magkakaroon na tayo ng pagkain. Pagdating ng panahon, malalaman mo rin. Lanan. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Wala, gusto ko lang kasi na mabait ka sa mga kapatid. Mabait ka rin sa mga pinsan. Kapag nanganak na tayo ng mga anak, siguradong maaalagaan mo rin ang mga anak natin. Siyempre. Kung hindi ko pa alagaan ang sarili kong anak, sino pa? Kung ako'y manganak ng babae. Kung ako'y manganak ng babae. Ano man ang anak namin, lalaki man o babae, aalagaan ko silang parang kayamanan. At mas gusto ko pa ang anak na babae. Sila ang tunay na mainit na yakap. Kung hindi ka naniniwala, ngayon, gagawin ko ang lahat para patunayan. Anong gagawin mo? Siyempre, manganganak. Bitawan mo ako. Hindi pa madilim. Ilagay mo ako sa lupa. Wala akong pakialam. Wow, Diyos ko. 5 araw. Isang patatas ay nakakuha ng 180 libra ng patatas. Mas marami pa ito kaysa sa kinita ko noong nakaraang taon. Ay. Sayang, walang magandang buto. Kung hindi sana. Ay, kalimutan na. Sabihin ko muna itong magandang balita sa misis. Hulaan mo kung sino ako. Ay, tigilan mo na yan. Ipakikita ko sa iyo ang isang magandang bagay. Tada. Bilang pinuno, hindi mo naman siguro kukunin ang mga butil sa nayon. Kunin mo na ang imbakan. Hindi pwede, hindi pwede. Ito ay parurusahan ng baril. Yung mga kamatis sa imbakan ng asawa ko ay mga kahapon lang. Tingnan mo, sariwa pa ako nito. Sobrang sariwa nitong mga kamatis. Saan ka nang galing naghukay? Hindi pa panahon ng pag-aani ng kamatis ngayon. Huwag ka nang makialam, asawa. Alam mo lang na hindi ko ito ninakaw. At hindi rin ito inagaw. Pero, wala ang asawa. Pero ang kailangan mong gawin ay maniwala sa akin, naiintindihan mo. Naniniwala ako sa'yo. Ngunit kailangan mong pangako na huwag maglagay sa panganib, naiintindihan mo. Kung may mangyari sa'yo, hindi rin ako mabubuhay. Huwag kang mag-alala, asawa. Hindi ako magpapakasrisky. Gusto ko pang mapaligaya ka. Magtiwala ka lang, mahal. Hindi ako magpapakasrisky. Gusto ko pang mapaligaya ka. Lanan. Sa mga araw na ito, tulungan mo akong mag-leave sa trabaho. Maghahanap ako ng paraan para maghukay ng silid sa ilalim. Ilalagay ko ng maayos ang mga patatas na ito. Kung manakaw man sila, wala na tayong mapagsabihan, iyak na lang tayo. Sige lang. Pero hindi mo na kailangang magmadali. Dahan-dahan lang sa paghuhukay ng bodega. Engan. Ay, sa wakas tapos na. Diyos ko, Xiao Wei. Ikaw ba ay ipinanganak sa taon ng baka? Sa loob ng 2 o 3 oras, natapos mo na ang isang araw na trabaho. Mukhang ikaw na naman ang magiging modelo ng paggawa ngayong buwan. Ayos lang, ayos lang. Hoy kapitan, nung sinuri ko ang gilid ng bukirin kahapon, talagang nakakita ako ng isang pugad ng mga kuneho. Anyway, natapos ko na ang aking gawain ngayon. Sige, maghahanap pa ako kung meron pang ibang pugad ng kuneho. Anyway, natapos ko na ang aking gawain ngayon. Sige, maghahanap pa ako kung meron pang ibang pugad ng kuneho. Sige, piloto. I-record mo ang puntos ni Zhang Wei. At pati na rin ang kahapon mong paghabol sa mga kuneho. Isali mo rin ang puntos niya, kabuang 12 puntos. Huwag kang magkamali ha. CJ. Uy, kapitan, ang paghabol sa kuneho hindi na isinasama sa puntos, di ba? Yung mga kuneho na nahuli ko kahapon, kinain ko na lahat. Ay naku, yung kuneho na yan, ikaw ang nakahuli. Ikaw ang nagbenta at kumain, ikaw na ang bahala. Yung bawas sa puntos, sinabi ko na sayo. Paano mo masasabing hindi pwedeng pabulaanan ang salita mo? Kung sa tingin mo ay may utang na loob ka, mag-ani ka ng mas maraming kuneho. Sa kabila ng lahat, itong trabaho na ito, ay talagang ikaw lang ang makakagawa. Kapit Mfang. Dumating na ang mga butil mula sa lungsod. Nasa harap ng komunidad ngayon. Mabilis, maghanap ng ilang tao para tumulong sa pag-empeke. Ay, sa wakas ay bumalik na ang mga butil. Akala ko ay nakalimutan na tayo ng kumpanya. Ergaw, Sang Lengzi, sumama kayo kay Accountant Cao. Kunin na ang mga dekalidad na buto. Sige, nagtanim ako ng kalahating ektarya ng toyo. May kalahating ektarya pang walang tanim. Nagmamadali akong makakuha ng buto. Talagang tinutulungan ako ng langit, dumating na ang mga buto. Uy, kapitan, wala akong ginagawa. Tutulong din ako sa pagdadala ng mga buto. CJ. Sige, mauuna na ako.
Putang ina. Ang daming tao sa paligid. Kung susubukan kong kunin, tiyak na mahuhuli ako. Sana pwede itong kunin ng direkta. Ay. Kaya pala, kahit na mahawakan ng paa, pwede ring makuha sa espasyo ng espiritu. Ayos na ito. Tapos na. Erge Sanwa, umuwi na tayo. Umalis na kayo muna. Bibili lang ako ng ilang bagay. Marami akong kulang sa bahay. Kaka-move in ko lang. Umalis na kayo muna. Sige, aalis na kami, sige. Oy, kuya, tutulungan kita. CJ. Gamitin mo itong tubig mula sa espiritu para diligan ang patatas. Makakadagdag ito sa ani. Kung makakapagpatubig ng palay, makakadagdag ito sa ani, di ba? Hala. Nakapagpatubig na ako ng halos kalahating ektarya. Ngunit hindi pa rin bumaba ang antas ng tubig. Hindi ko alam kung ano ang nasa likod ng ulap na ito. Hindi ako makadaan dito. Sige na lang, mas mabuti pang bumalik na lang at manghuli ng kuneho. Hindi ko akalain na wala akong matagpuang pugad ng kuneho. Mukhang walang mangyayari sa araw na ito. Ay, bahala na, maligo na lang at kumain sa labas. Matagal na akong abala, medyo nagugutom na ako. Ano? Lene. Akala ko hindi na ako makakakain ng karne ngayon. Hindi ko inasahan na makikita pa kita, ang ganda mo. Ayos, mabilis na makakakain na tayo. Bakit lagi mo akong tinitingnan? Ang pagkain ay hindi masarap para sa hapunan ngayon. May kaunting mais na harina pa. Gagawan kita ng 2 tortilla ng mais. Ay, huwag. Paano magiging hindi masarap ang hapunan ngayon? Sa tingin ko lang, parang ang lahat ngayon ay isang panaginip. Sabi mo nga, paano ako nakapag-asawa ng ganitong kabait na asawa? Ang nag-aalaga ay walang tigil sa pagsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Kung talagang gusto mo ako ng ganito, bakit hindi ka pa nagsasalita kahit na matagal na kitang niligawan? Bakit hindi ka kailanman nagbigay ng sagot? Alam mo lang akong pinaglalaruan. Asawa, noon ako'y bobo at tanga. Siyempre, ako ang walang lakas ng loob na tanggapin ka. Ngunit ngayon, ganap na akong nagising. Huwag kang mag-alala basta't gusto mo. Sa buhay na ito at sa susunod, ikaw ay palaging aking asawa. Sa susunod na buhay, sino pa ang gustong maging asawa mo? Walang hiya. Sa wakas, nagising na ang tanga na ito. Itong sirang bagay na ito, hindi ko ito kakainin. Bunso, kung hindi ka kakain, di kami na lang. Yee. Sige lang. Basta't hindi ko kakainin. Kayong dalawang walang kwenta. Lumabas para magtrabaho pero ang kinikita lang na puntos. Hindi pa kayang ipakain ang sarili. Gusto pang kumain ng mga tinapay. Kumain ka ng kung ano. Anak, bakit ka pa namimili? Ngayon, hindi rin maganda ang panahon. Wala ng bigas ang komunidad. Mas mahirap pa sa susunod na buwan. Narinig ko, ngayon may ilang tao, hindi na makakain ng sabaw ng damo. Nagsimula na silang kumain ng mga dahon ng puno. Ay naku, Xiaoti, kumain ka na. Kung hindi, mamaya magugutom ka at wala nang makakain. Ayoko nga kumain nito. Sobrang hindi ito pagkain ng tao. Gusto ko lang kumain ng mga cornbread ni Anlin. Naghiwalay na ang pinsan mo at kanyang asawa sa atin. Saan ka pa makakakuha ng mga pancake? Kahit naghiwalay na, nandoon pa rin ang mga bagay. Nakita ko mismo na may kalahating pagkain pa silang dala. Sinaliksik namin ng tatay mo ang lahat sa bahay ng pinsan mo. Maliban sa ilang sirang damit, wala na akong ibang nakita. Ha, ano? Nakita ko mismo ng mata ko. Kung wala yon, ibig sabihin may magnanakaw sa bahay namin. Tumayo kayo, magtago. Anong nangyari, ma? Nasaan ang mais na nasa kwarto ng pinsan mo? Hindi rin namin alam. Hindi namin alam, haha. Dahil kayo, mga walang kwentang tao, lumuhod ka sa akin. Sabi mo ay maayos na mais na harina. Hindi ba't hindi ito biglang magkakaroon ng mga binti at tatakbo? Magsalita ka na. Hindi ko talaga alam ah.
Saan napunta ang mais na harina? Ayos lang. Dalawang walang silbi pa na naglakas loob na magsinungaling. Tingnan mo kung paano kita ayusin ngayon. Walang silbi. Sasaktan kita. Hahaha. Asawa, may kaunti na tayong pagkain. Gusto kong makahanap ng pagkakataon na dalhin ang mga pinsan. Ayos lang, higit sa 100 kilo ng pagkain. Dagdagan mo pa ang pagkuha ng mga kuneho at isda paminsan-minsan. Magtipid tayo. Sapat na yon para sa atin. Pero papayag kaya ang tiyuhin at tiya? Kaya kailangan talagang makahanap ng pagkakataon. Sige, wag na lang pag-usapan yan. Pakigawa mo na lang ako ng ilang patatas at eels. Dadalahin ko ito sa kanila. Kapag wala ako sa bahay, tiyak na hindi sila makakakain ng maayos. Sige, pupunta na ako. Paano ko kaya sila tatawagin? Ayokong makatagpo si Wang Guohao at Zhang Tei. Huwag na, please, huwag na. Sila nga ang nagnakaw. Wala talagang nakuha ang nanay. Natakot kami na magutom siya, kaya pinalihim namin itong pagkain pabalik sa kanya. Sa bahay niyo, kumakain ako, nagsusuot ako. Ngayon, parang ayaw na nilang sumunod. Sige, tignan ko kung hindi ko kayo papatayin, tumigil na kayo. Kuya. Zhang Wei, bumalik ka na. Ngayon, naiintindihan mo na hindi ganun kasimple ang pagiging pinuno, di ba? Ako lang ang mabait at mapagbigay. Mag-sorry ka lang sa akin, babalik ka na. Matanda na ako, matagal na kitang tinotolerate. Zhang Wei, nababaliw ka na. Nangahas ka pang saktan ng nanay ko. Papatayin kita. At ikaw, buong araw ka lang tamad. Sa ganitong edad, umaasa ka pa sa pinsan kong babae. Talagang wala ka ng hiya. Zhang Wei, baligtad, baligtad. Anong gamot ang nainom mo ngayon? Walang dahilan para magwala ka dito. Nainom ko ang maling gamot. Sa tingin ko, ikaw ang may mali sa inumin. Di ba anak mo si Zhang Shan at ang iba pa? Bakit mo lang pinapanood na pinapalo sila? Hindi ka ba tao talaga? Sila ang mga anak ko. Kung gusto mong saktan o siraan sila, gawin mo. Walang kinalaman sa iyo ang mga anak ko. Umalis ka na agad dito. Kung hindi, papaluin kita hanggang sa mapatay kita. Ikaw. Alam mo rin na ikaw ang aking amang nag-ampon, Tingnan mo, ngayon, ganito ka na, may hitsura ka pa bang parang ama? Kung pinapahirapan mo ako, ayos lang. Si Xiao Juan at Xiao Duo, napakamabait nila. Tinutukso mo lang sila habang pinapanood mo silang sinasaktan. Mukha ka bang ama? Wang Guihua. Hindi ka nila tunay na ina. Naiintindihan ko na paborito mo ang anak mong lalaki. Ngunit hindi mo dapat, sa kahit anong paraan, buliin ang pinsan kong babae. Ang tiyuhin ko ay isang walang kwentang tao. Huwag mong kalimutan. Mayroon pa akong pinsan na handang tumulong. Tigil na. Huwag na kayong manakit. Chen Wei, nababaliw ka ba? Ako ang nanay mo. Sobrang sakit na nito. Huwag mo akong pag-usapan tungkol sa nanay ko. Sinasabi ko sa'yo, matagal nang patay ang nanay ko. Wala kang tiwala sa nanay ko. Ay naku, di ko na kaya. Bilang nag-aalaga, ibalik mo sa akin yan. Ay naku, ay naku. Huwag mo nang saktan si Zhang Wei, huwag na. Pakiusap please, alam namin na mali kami. Nangangako ako. Hindi ko na muling aabuso kay Zhang Biao at Zhang Duo. Huwag ka nang manakit. Huwag ka nang manakit, may silbi ba ang pangako? Ikaw ang dapat humingi ng tawad. Wang Guihong, pasensya na. Mali ako, lahat ng pagkakamali ay akin. Hindi ko na muling aabuso kay Zhang Juan at Zhang Duo. Huwag ka nang manakit. Kung magpatuloy ka pang mananakit, mapapatay mo na ako. Pasensya na, wala na kayong pagkakataon. Mula ngayon, sasamahan ko sina Zhang Juan at Zhang Yu. Kung sakaling magtangkang manakit pa kayo sa kanila, makikita ko kayo, sisingilin ko kayo. Lene. Umalis na tayo. Bumalik sa bahay kasama ang pinsan ko. Kumain kayo ng dahan-dahan. Kumain na kayo agad. Kain kayo ng dahan-dahan. Kung kulang pa, gagawin ko pa ulit para sa inyo. Salamat, Tia. Si Tia ang pinakamabuting tiya sa buong mundo, ha? Anong nangyayari sa amo namin?
Bakit ganito nakagutom ang mga pamangkin ko? Huwag nang banggitin pa. Nung dumating ako, si Wang Yihua ay nakatayo at kumakadyot sa kanila gamit ang pamalo. Galit na galit ako at pinagsabihan ko sila ng harapan. Sino man ang mahal magstay sa bahay na yon, siya ang magstay. Kaya ang mga pinsan namin ay nakasama namin. Lanan. May makakain tayo. Siguradong hindi sila magugutom. Lanan. Huwag mag-alala sa bahay. Kung gusto nating kumain ng marami, pwede nating gawin. Hindi na kailangang mag-ingat-ingat pa. Sa bahay, kung ano man ang gusto nating gawin, pwede nating gawin. Alam mo ba? Salamat, kuya. Ang saya meron ka. Tama si ate. Ang saya meron ka, kuya. Hinding-hindi na papayagang mang-api sa inyo si kuya sa hinaharap. Zhang Wei, naglilinis ako sa bakuran. Tama, 5 araw na ito. Dapat ay hinog na rin ang mga pananim sa lihim na palasyo, di ba? Hindi ko inakalang na kaya pa palang i-harvest at a-plant ng isang pindot lang itong espasyo. Wala namang anumang paalala ang sistemang ito. Kung hindi ko lang ito tinanong, hindi ko pa alam kung kailan ko ito matutuklasan. Pero may 800 kilo ng bigas dito. Mayroon na tayong pangunahing pagkain para sa susunod na taon. Hindi pa kasama ang patatas at mais. Pinalawak ang espasyo. Pero ang espasyo ay para lamang sa pag-aalaga ng mga hayop. Medyo sayang. Pero mukhang masarap din ang may karne. Mas mabuti pang ilagay muna ang mga butil sa bodega. Siguradong magiging masaya ang misis kapag nakita ito. Hanlin, huminto ka. Ano ba, Wang Ziking, may kailangan ka ba? Hanlin, medyo mayabang ang tono mo ah. Nakalimutan mo bang may utang ka pang 50 kilo ng bigas sa akin? Bakit ganyan ang asal mo sa harap ng nagpapautang? Kung ganyan ka, huwag mong sisihin ako kung wala akong awa. Naalala ko, 20 kilo ng bigas ito. Bakit naging 50 kilo na? Hindi mo ba naiisip kung gaano nakatagal mong hiniram ang 20 kilo? Wala tayong ugnayan, pinahiram kita ng ganito katagal. Sisingilin kita ng kaunting interes, hindi ba ito labis? Ito. Ano ito, ang 50 kilo ay mura na para sa'yo. Narinig ko, mukhang maganda ang takbo ng buhay mo kasama si Zhang Wei kamakailan. Mukhang hindi ka na nagkukulang sa pagkain. Ibabalik mo na ang 50 kilo ngayon. Kasal pa lang kami ni Zhang Wei. Kakatapos lang din nilang maghiwa-hiwalay. Talagang hindi kami masyadong mayaman. Pahintulutan mo muna ako ng ilang araw. O kaya ganito na lang. Hintayin mong makapagtrabaho ako sa susunod na buwan, saka kita babayaran ng konti. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Akala mo siguro ikaw ang prinsesa dito. Alian, hindi ko sinasabi ito ng walang dahilan. Ilang araw ka nang may utang. Hindi mo naman pwedeng asahan na dahil mabait ako, hindi mo na ako babayaran. Wala. Pagdating ng susunod na buwan, kapag nakakuha ako ng kita, unang babayaran kita. Nakikita ko ang kawawa mong itsura. Sige na, bibigyan kita ng ilang araw pang palugit. Bro, narinig ko na marami kang nahuling mga ligaw na hayop. Pwede bang kumuha ako ng ilan para sa interes? Sige na, tara na. Nandito na ang misis. Ang ganda ng damit. Kung suotin ng misis ko, tiyak na magiging napakaganda niya. Ate Leanne, nakita mo ba? Mas malakas na ang karisma ko kaysa sayo ngayon. Tingnan mo, nakatitig na ang asawa mo. Maganda ba? Maganda. Yung misis. Hindi ko yon ibig sabihin. Sinasabi ko nga, ang ganda ng damit na ito. Kung isuot mo ito, tiyak na magiging napakaganda mo. Kapag nagkapera ako, bibili rin ako ng isa para sayo. May gusto akong pag-usapan sayo. May gusto akong pag-usapan sayo. Anong gusto mong sabihin? Nanghiram ako ng ilang bigas kay Huang Yueme. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran ko rin ang mga bigas na ito ng dahan-dahan. Wala kang kinalaman dito. Pero kailangan ni Huang Yueme ng kaunting interes na yon. Pwede bang humingi ako ng isang ligaw na kuneho bilang interes? Para isipin na utang ko sayo ito. Ano nang sinabi mo kanina? Ulitin mo nga. Hindi ba pwede na isipin na utang ko ito? Sa susunod na makakuha ako ng sahod, tiyak na babayaran kita. Anlin, bakit ka nagiging magalang sa akin? Ano nang ibig mong sabihin na utang? Anumang bagay sa bahay, ikaw ang bahala. Sinasabi mo pa na humihiram ka.
Ikaw, hindi mo ba talaga tinitingnan na ako ay iyong lalaki? Gusto ko ng isang ligaw na kuneho. Bilang bayad sa interes na ibinalik ko kay Huang Yuemi, tulungan mo akong kunin. CJ. Nandito na. Isang baang sapat na. Kung kulang, nahuli ako ng ilang pugad nitong mga nakaraang araw. Lahat ay dinala ko sa'yo. Isang piraso lang ang kailangan. Tama nga. Kanina, sinabi mong may utang ka kay Huang Yuemi na pagkain. Gaano karami? May utang akong 50 kilo. Ay, 50 kilo lang ng bigas. Akala ko kung gaano karami. Maghintay kayo sa akin sandali. Mamaya, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng bigas kasama ang interes. Asawa, tulungan mo akong kunin ito. Hello, Alien. Mayroon na kayong napakaraming pagkain ngayon. Bakit? Hindi ba okay? Bakit hindi okay? Mas mabuti kung ibabalik mo lahat ng sabay-sabay. Ayaw ko nang makaranas ng pangalawang pagkakataon. Kahit na wala kaming timbangan sa bahay, sigurado akong hindi lang ito 50 kilo. Salamat sa pag-aalaga kay Anlin ng pamilya namin noon. Ngayon, ibinabalik ko na ang utang kasama ang interes. Zhang Wei, saan mo nakuha ang ganitong karaming dekalidad na bigas? Parang wala tayong ganitong uri sa kumpanya, di ba? Sige, sapat na ito para bayaran ka. Sige, sapat na ito para bayaran ka. Talagang sapat na ang ganitong karaming bigas para sa paglilinaw ng utang. Ay naku, kung nakabayad na, bilisan mo na at umalis tayo. May iba pa tayong mga bagay, huwag kang magpabigat. Ibigay mo sa akin ang bigas, natapon na. Zhang Wei, ikaw. Bumalik ka na. Hindi kami katulad mo na araw-araw nakaupo sa opisina. Kailangan pa naming magtrabaho. Wala kaming oras para sa'yo. Tara na. Dadalahin kita para makita ang isang magandang bagay. Kumusta? Saan mo nakuha ang mga butil na ito sa bahay? Hindi mo ba sinubukang magnakaw sa bodega ng butil? Hindi ba pwede sana asahan mo ako, asawa ko? At saka, may ganito karaming butil ba tayo sa bodega? Kaya saan mo ba talaga nakuha ang mga butil na ito? May ganito karaming butil ba tayo sa bodega? Kaya saan mo ba talaga nakuha ang mga butil na ito? Asawa, nakalimutan mo ba na sinabi ko sa'yo dati na marunong akong magtanghal ng magic? Ito lahat ay nagmula sa mga patatas na ginamit dati. Ano, magaling ang asawa mo, di ba? Akala mo ba bobo ako? Hindi ko natatanungin kung saan galing ang mga butil na ito, pero kailangan mong tiyakin sa akin na ang mga butil na ito ay nakuha sa tamang paraan. Huwag kang mag-alala, asawa. Walang problema sa mga butil na ito. Bilang nag-aalaga, mas pipiliin kong kumain ng mga ligaw na gulay araw-araw kasama ka. Ayaw ko ring kumain araw-araw ng bigas, na nag-aalala at natatakot araw-araw. Asawa, nanunumpa ako sa langit. Lahat ng pagkain na ito ay itinanim ko ng isang-isang hakbang. Walang problema, kaya hindi ka kailangang mag-alala, mahal. Naniniwala ako sa'yo. Lanan. Tara na. Asawa, ngayon ay, nahuli na naman ng langit ang dalawang kuneho. Ang galing ko, di ba? Ang galing, ang galing. Bakit napunit ang damit mo? Ang laki ng butas. Agad mong hubarin, ayusin ko ito. Oh. Siguro dahil sa sobrang pagmamadali sa paghuhuli ng kuneho, nakalimutan ko. Pasensya na, asawang babae. Sobrang laki ng butas na ito. Kailangan ng bagong pad din. Pero wala na tayong tela sa bahay. Sa bahay natin, ang dami ng bigas. Saka hindi naman namin ito nauubos. Baka pwede tayong pumunta sa Supply and Marketing Cooperative para magpalit ng bagong tela. Hindi lang nito mapapatch ang damit, kundi makakagawa pa tayo ng bagong damit para sa mga pinsan mo. Aba, bakit hindi ko ito napansin? Pero ang presyo sa Supply and Marketing Cooperative ay masyadong mababa. Mas mabuti siguro kung pumunta tayo sa black market. Mahal ang presyo doon. At baka, pagdating ng panahon, ay makakapagpalit tayo ng damit para sa buong pamilya. Pamilihan ng itim. Bilang isang pamilya, baka makatagpo ka ng masasamang tao sa pamilihan ng itim at mahuli ka. Huwag kang mag-alala, walang masasamang tao sa pamilihan ng itim. At alam din nila ang tungkol sa pamilihan ng itim. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Pero, ay naku, huwag ka nang magpero. Asawa, magtiwala ka sa akin. Walang magiging problema. At saka narinig ko, kamakailan lang magkakaroon tayo ng reforma. Sa mga panahong iyon, ang publiko ay unti-unting unlad. Kaya tayo mga ordinaryong tao ay makakapagnegosyo na. Reforma, Lilan.
Sana ay magtagumpay ang reforma. Makakabawi na rin ang tatay ko. Anong nangyari sa'yo, asawa? Ah, wala naman. Hindi ko lang alam kung ilang taon pa bago magreforma. Kung pupunta ka sa black market, mag-ingat ka. Kapag may narinig kang kakaiba, agad kang tumakbo. Narinig mo ba? Huwag kang mag-alala, kapag may nangyari, ako ang unang tatakbo. Lanan. Oh, asawa. Hindi na rin maaga ngayon. Baka dapat tayong magpahinga. Bakit parang baka ka na lang naisip ng isip tungkol dyan? Kailangan ko ring magpahinga ng 2 araw. Hindi mo na yan kayang gawin. Rito na ang malaking asong lobo. Yung asawa ng pinsan. Wala akong nakita. Tuloy lang kayo, kuya at ate. Pumunta ako sa pinsan ko para matulog. Matulog ka na lang. Ang hirap maging lalaki. Mas mahirap maging malakas na lalaki. Sige, tingnan ko muna ang black market. Lanan. Bibili o magbebenta? Bebenta, ang entrance fee ay 10 sentimos. Pasensya na, wala akong kahit 1 sentimo ngayon. Walang pera. Anong ginagawa dito sa black market? Umalis ka. Pasensya na, kahit wala akong pera ngayon. Pero maaari akong magbigay ng mga bagay bilang collateral. Tingnan nyo, okay ba ang 2 patatas na ito? 2 patatas. Peking buhok, pulubi. Ganito kalalaki ang mga patatas, hindi pa rin pinapayagan. Mukhang sobrang madilim na dito sa black market nyo. Natawa ka naman, pare. Nagkamali lang ako kanina. Pasensya na, pare, pumasok ka. Hahaha. Tingnan mo ang kalidad, pare, sigurado. Tingnan natin ang mga ceramic. Tingnan natin ang pearl necklace. Pearl necklace. Uy, ang laki talaga ng patatas na ito. Pere, paano mo ito itinanim? Ang laki naman ng ulo nito. Talagang kasing laki ito ng kamote. Kung kakain ka ng ganito kalaki, sigurado akong sapat na ito para sa isang araw. Pare, magkano ang patatas na ito? Ang presyo sa merkado ngayon ay 8 sentimos bawat kilo. Ngayon, sobrang init ng panahon. At dahil sa laki ng patatas dito, ibebenta ko na lang sa inyo ng 12 sentimos bawat kilo, hindi ba ito labis? Pare, gusto ko ng 10 kilo. Sa ito ay 1 piraso ng 2. Pare, gusto ko ng 5 kilo, ito ay 6 mao. Sige. Huwag magmadali, unahin ang nauuna, naiintindihan mo. Pere, gusto ko ng 8 kilo. Huwag mag-alala kayong lahat. Magbayad muna bago timbangin. CJ. Ay. Halika. Ay naku. Ayos lang. Bakit nawala na ang binata? Binata, bakit nawala na? Naghintay na ako ng 0 minuto sa pila. Bakit nawala na siya nang ako'y nasa harap na? Hindi ba't sinabi na may ititira para sa akin? Pasensya na, mga kaibigan. Kung gusto nyo, may inilagay akong iba sa labas. Maaari kayong maghintay dito. Pupunta ako para kunin ito para sa inyo. Ayos lang. Buti na lang may naimbak akong 100 kilo ng patatas. Kung hindi, talagang kulang ang mabebenta ko ngayon. Lanaw. Kapatid na ito, anong ibig sabihin ito? Ikaw ba ang may-ari ng mga patatas na ito? May problema ba? Lanan. Nakikita kong nagbenta ka ng 100 kilo ng patatas. Dapat ay marami ka pang stock, di ba? Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang malaman kung gaano karaming patatas ang meron ka. Bumalik ako ngayon. Gusto ko sanang makipagkaibigan sa'yo. Para sa negosyo. Ang galing mo talaga, kuya. Itong mga patatas, ako mismo ang nagtanim. Siguro mga 100 kilo pa. 100 kilo, hindi ka nagsasabi ng totoo, Mukhang hindi lang 100 kilo yan. Sa susunod, ibenta mo na lang sa akin ang mga patatas mo. Bibiliin kita ng 3% higit sa presyo sa merkado, okay ba? Ito. Lene, kapatid, pwede mong tanungin ang tungkol sa ugali ni Kuya Bao. Ang makipagnegosyo sa akin ay kaibigan ko. Kung sakaling may problema, sabihin mo lang ang pangalan ko. Huwag kang magmadaling sumagot. Umuwi ka at pag-isipan mong mabuti. Kapag naisip mo na, pumunta ka dito at hanapin ako. Tara. Tama nga. May mga tao talagang likas na negosyante, tulad ng kuya na ito. Kumusta, asawa, kumita ka ba ng pera? Huwag magsalita, baka magkamali ka ulit sa pagbibilang.
Kumpletuhin ang 62 piso at 4 na sentimo. Ang galing ng namumuno. Paano ka nakabenta ng ganito karami? Basta marami tayong patatas, nagbenta ako ng kaunti pa. Sa pagkakataong ito, nakatagpo ako ng isang malaking boss. Sa kalaunan, ipapadala ko lahat ng patatas sa kanya. Kikita tayo ng mahigit 100. Ang dami nito. Mas mataas ito ng 30% sa presyo ng merkado. Akala mo nagbibiro ako? Makinig ka sa akin. Ipunin natin ang lahat ng perang ito. Bibilhin natin ang buong bakuran. At kumpletuhin ang 3 gulong at 1 tunog. Sa oras na yon, si Huang Yuemi ay may inggit sa'yo. Bilang nag-aalaga, hindi ko hinahangad na makapagdaos ng ganitong magandang buhay. Sapat na sa akin na makasama ka palagi. Alam mo ba, talagang nag-aalala ako nang pumunta ka sa black market ngayon. Kung hindi naman kinakailangan, huwag ka nang pumunta sa susunod. Anyway, meron na tayong malaking boss ngayon. Ayaw ko na ngang pumunta dyan. Hay. Huwag ka nang magpasikat, wala pa akong mapaglagyan ng pera ko. Naayos ko na. Gabi na ang ikli ng gabi. Asawa, sundin mo na lang ako. Gago ka. Bakit araw-araw puro ganitong iniisip mo? Pwede ba akong magpahinga ng 2 araw? Hindi pwede yan. Pag nagdalantaw ka ng anak ko, saka na natin pag-usapan. Kung sinungaling ka, hindi ako makikipag-anak sa'yo. Hindi na yan nakasalalay sa'yo. Lanan. Kapatid, pinapahirapan mo na naman si Ate Ling. Sinasabi ko sa'yo, si Ate Ling ang pinakamabait na kapatid sa buong mundo. Kung paalisin mo siya, ikaw ang may problema. Ayos. Ay. Masakit na. Ikaw, maliit na babae, anong alam mo? Kapag nag-asawa ka ng mayaman sa hinaharap, alam mo na kung ano ang nangyayari. Ako. Sino ba ang nang-aapi sa akin, manugang? Hindi lang niya ako sinaktan, gusto pa akong ipakasal. Ayoko talagang magpakasal. Gusto kong makasama si manugang habang buhay. Kung magpakailanman kang sasama sa amin, di ka na magiging matandang dalaga. Ang ganda-ganda ni Xiao Jiao. Siguradong makakahanap siya ng gwapong lalaki na maganda ang pakikitungo sa kanya. Mas okay pa kaysa sa pagsama sa amin. Ayaw ko. Ayoko ng gwapong lalaki. Gusto ko lang sumama kay auntie. Pwede na nga akong maging katulong mo. Kung talagang ayaw mo, ipakasal na lang natin si Xiao Duo. Mas maganda siya kaysa sa akin. Hindi rin ako mag-aasawa. Saka ikaw ang pang-4 na kapatid. Hindi ka nag-asawa, paano ako maikokonekta sa'yo? Bakit hindi? May mga nagtanong sa akin na ipakilala ka. Oh. Sikat na sikat pala si Xiao Duo. Yun nga. Ay, huwag ka nang magsalita. Ikaw talaga ay isang sinungaling. Ay, sige na, tigilan mo na yan. Hindi mo ba nakikita na galit ang grupo natin? Halika, umupo ka at kumain. CJ. Oh, tama nga pala, asawa. Naubos ko na ang mga kuneho sa tabi ng bukirin. At saka, hindi maganda ang kumain ng kuneho ng matagal. Kapag walang taba sa tiyan, magkakaproblema tayo. Kaya't balak kong umakyat sa bundok ngayon. Tingnan kung makakahuli ako ng ilang ligaw na manok para sa inyo. Mas mabuti pang huwag ka na lang pumunta. Sapat na ang pagkain natin para sa ilang panahon. Sa tingin ko, medyo delikado sa bundok. At narinig ko pang may mga tigre pa sa bundok. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Noong nakaraan, naalis na ang mga tigre doon. At saka, maglalakad lang ako sa labas. Hindi ako papasok sa loob. Totoo. Siyempre, totoo nga. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Xiao Jun at Xiao Duo. Bago ka dumating dito. Nagawa na ng mga milisya ang paglilinis sa bundok. Wala nang tigre sa bundok. Huwag kang mag-alala, ayos lang yan. Ngunit huwag ka ring masyadong lumalim. Kahit na sinasabi nilang wala nang mabangis na hayop sa bundok, pero may iba pang panganib. Huwag kang mag-alala. Asawa, wala pa nga akong anak. Paano magkakaroon ng panganib? Basta walang katotohanan, kumain ka na. Kumain ka na. Oh. Ito ay bakas ng paa ng si Kadir. Ngayon, makakakuha tayo ng kita. Ito ay mais mula sa espiritual na bukal. Siguradong makakakuha tayo ng mga sikadir. Huanling. Ay, mukhang may nangyari. Wow, ang daming sikadir. Sobrang dami ng laman.
Sayang, wala akong armas para labanan sila. Susunod, kailangan kong magdala ng shotgun. Kung makakuha tayo ng isang sikadir, matagal tayong makakakain. Ayos, sa pagkakataong ito, swerte nyo. Asawa, nandito na ako. Tingnan mo kung anong magaganda ang dinala ko. Hi! Ang galing mo. Kakaunti lang ang lumipas na oras. Nahuli mo na ang 2 ganitong katabaan na manok. Ang isa ay siguradong 2 kilo, di ba? Siyempre. Kapag kumilos ang asawa ko, madali lang ang mga maliit na sika na manok. Talagang ikaw ang pinakamagaling na lalaki sa Qingshan Commune. Ah, tama na, asawa ko. May lakad ako sa munisipyo. Magkakasama na lang tayo kakain ng hapunan doon. Huwag ka nang maghintay sa akin. Malaki ang ani sa lintang. Siguradong kikita tayo ng maraming pera nito. Babalak bang pumunta sa itim na pamilihan? Sapat na ang ating mga pananim. Huwag ka nang pumunta sa itim na pamilihan. Asawa, ayaw kitang lokohin. Talagang pupunta ako sa black market. Pero huwag kang mag-alala. Pupunta ako roon para makipagkalakalan sa iba. Walang anumang panganib. Kailangan mo ring mag-ingat. Huwag kang mag-alala, aalis na ako. Sige na, huwag ka nang maghatid. Kunin mo yung mga patatas mula sa nakaraang beses, dagdagan mo na lang. Kung hindi, mahihirapan ako sa taas. Huwag kang umasa na magiging madali para sa'yo. Ayos, naintindihan ko. Dahan-dahan. Si Leopard, ang salbahing ito, palagi akong sinisigawan tuwing dumarating. Magsabi ka naman ng magagandang salita. Huwag kang magpaloko sa kanya. Na, Leopard. Talagang ginagamit niya tayo na parang mga alipin. Leopard, basta't magsalita ka. Susunod, diretsyo na tayong kumilos. Basta't magsalita ka, bagong. Susunod, diretsyo na tayong atakehin siya. Yenan, hindi pa ito ang tamang oras. Tama, noong nakaraan, pinapahanap kita yung batang nagtatanim ng patatas. Anong balita? Sabi mo, yung batang yun ay ako, di ba? Ay, Zhang Wei, sa wakas nandito ka na. Sa mga nakaraang araw, sobrang kulang na ng pagkain ng kuya, parang nababaliw na. Bakit kulang sa pagkain? Kuya Bao, naibenta ko na yung patatas mo noong huli. Ay, huwag nang banggitin pa. Kinabukasan, pinili ng malaking kliyente. Palagi akong tinatanong ng malaking kliyente. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi ka pumunta. Pumunta na ako sa bahay mo para maghintay sa pintuan. Tara, sa loob tayo mag-usap. Sige, punta tayo. Kuya Bao, ang ganda talaga ng bakuran mo. Magkano kaya ito? Ganitong bahay ang nararapat para sa aking asawa. Kapag kumita na ako sa hinaharap, dapat akong bumili ng isang katulad na bahay. Para sa aking asawa. Hindi naman ito mahal. Sa isang matandang lalaki, nagbayad ako ng 1,000,000 pesos. Ah, hindi naman ito mahal. Pero ayon sa produksyon ng Lingquan Space, mga 1 taon lang ang kailangan para dito. Uy, kapatid, umupo ka. Boj, kapag kumita na ako ng pera, kailangan kitang abalahin ulit. Tulungan mo akong makakuha ng ganitong si Heiwan. Hahaha. Ang kapatid na ito ay may mataas na ambisyon. Sige, hintayin mong makasab ka ng sapat na pera. Ate, tutulungan kita sa bagay na ito. Bakit hindi tayo mag-usap ng seryosong bagay? Ayos lang. Kuya Bao, may dalang din akong patatas ngayon. Tingnan mo kung gusto mong kunin pa. Haha. Ang kapatid na ito talaga ang kakaiba. Nakakapagtanim ng sobrang ganda ng patatas. CJ. Ayon sa sinabi ko dati, ang presyo sa palengke ngayon ay isang 10 piso at 20 sentimo kada kilo. Kuya, bibigay ko sa'yo 20 piso, anong tingin mo? Sige, walang problema. Sige, magbibilang na tayo. Sino yan? Medyo mabigat, sama-sama nating buhatin. Uy, Zhang Wei, ang lakas mo. Sana all. Isang tao lang ang nakapagbuhat ng ganitong karaming patatas. Huwag magtanong, basta magtanong. Huwag magtanong, basta may espasyo ako. Ah, bro, kabuang 360 kilo, 72 yuan. Aha. Ah, Zhang, kabuang 360 kilo. Ito ay 72 pesos, pindutin mo lang. Sige, okay. Lanan, sakto lang. Ah, kung walang problema si kuya, alis na ako. Sandali lang. Kuya, hindi mo tinitingnan na kapatid mo ang sarili mo. Paano mo nasabi yan, bro? Bakit ganito lang ang dala mong pagkain? Marami ka pang pagkain sa kamay mo, di ba? Huwag kang magalit, Baoje. Hindi naman ito ang unang beses natin sa negosyo, di ba? Nag-aalala lang ako na baka may mangyaring problema. Yung mga pagkain ko, nasa labas lang. Ganito na lang, bigyan mo ako ng kariton. Pupunta ako ngayon para dalhin silang lahat. Sige, may tao ba? Kumuha ng kariton. Dalhin ang lahat ng pagkain mula sa labas. Kailangan ng malaki, ayos lang. Pumunta ka at kumuha ng kariton. Kumuha ng kariton at ilipat ang mga butil mula sa labas. Kailangan ng malaki, ayos lang. Tama yon, Zhang. Gaano karaming butil ang dala mo ngayon? Oh, hindi naman marami. Mga ilang libong kilo siguro. Kasama na ang bigas at mais. Depende kung kaya nyo bang ubusin.
Zhang Wei, masyado mong minamaliit ang kuya mo. Kuya, ako'y nagtagal sa Qingshan Commune ng mahigit 10 taon. Ilang libong kilo ng bigas lang ito. Ilan ang sinasabi mo? Ilang libong kilo? Pao Je. Sa kabuuan, ito ay 360 yuan. Kapatid, ito ay 360 yuan, bilangin mo. Pao Je, nagtitiwala ako sa'yo. Ibinigay mo sa akin ang pera. Hindi ko na kailangan. Mabuting kapatid. Maraming pera, gusto mo bang magpadala ng 2 tao para ihatid ka pauwi? Siyempre, ang pera ay nakakaakit ng puso. Kung magkaroon ng problema sa daan, hindi ito maganda. Salamat sa pag-aalala, Kuya Leopard. Baka wala ng iba. Pero dito, may lakas pa rin. Mga karaniwang tao ay hindi makakalapit sa akin. Tama ka, Kuya Leopard. Kailangan mo pa ba ng ibang pagkain dito? Bakit meron ka pang pagkain sa kamay mo? Sa susunod na linggo, kaya pa rin niyang makakuha ng ganito karaming pagkain. Nasa kung kakayanin ni Bro Leop na kainin ito. Kaya pa rin niyang makakuha ng ganito karaming pagkain. Ngayon, sinisira mo na ang imbaka ng pagkain ng Qingshan Commune. Hindi naman siguro ganoon kabilis ang ganitong kalaki. Bro Leop, ang mga butil ng Qingshan Commune ay hindi kasing ganda ng mga itinanim ko. Pwede na lang kung kaya ni Leopard na kainin ito. Siyempre, kailangan talagang kainin. Kung gaano karami ang mayroon ka, kailangan ko rin ng ganon. Hindi ko itinatago sa'yo, kapatid. Kamakailan, hindi maganda ang panahon. Lahat ng may kaunting pangunawa ay nag-ipon ng pagkain. Ito ay tunay na mahalaga. Kaya kung gaano karami ang mayroon ka, kailangan ko rin ng ganon. Direktang hilahin mo na dito. Kahit nakilala si Bro Leopard sa kanyang kasuklam-suklam na reputasyon, pero malaki ang loob niya, mabilis magtrabaho. Magandang makipagtransaksyon sa kanya. CJ, kung wala nang iba si Bro Leopard, alis na ako. Naghihintay pa ang asawa ko sa bahay na kumain. Hoy, Per. Alas na ng pagkain, bakit ka pa babalik? Tara, lakad na, kumain tayo sa karinderya, mag-inuman tayo kasama si Kuya. Tara na, tara. Anong masaya dito sa lupa ni Anzaiking? Halika, sumakay ka sa likod ng Kuya. Dadaling kita sa komunidad para mag-enjoy. Hindi kita kilala. At hindi ako makikisama sa'yo. Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng tao. Anzaiking. Alam ko na ayaw mo sa akin dati dahil isa akong tambay. Pero ngayon, kasama ko na si Pao Je. Nakikita mo ba itong sasakyan? Ito ang kinita ko sa mga nakaraang buwan. Ano ang kinalaman ko dito? Kung hindi ka alis, tatawag na talaga ako ng tao. Paano wala akong kinalaman dito? Alam ko na ayaw mo sa akin dati dahil isa akong tambay. Wala akong pera noon, pero ngayon mayaman na ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Subukan natin. Ikaw, walang hiya ka talaga. Lumayo ka sa asawa ng kuya ko. Kung hindi, tingnan mo kung paano ka ayusin ng pinsan ko pagbalik niya. Zhang Juan, binigyan kita ng mukha, hindi ba? Maniwala ka, kaya kitang patayin. Kahit patayin mo ako, hindi pa rin kita papayagang hawakan ang asawa ng kuya ko, tama yan. Akala mo ba, hindi ko kayang makipag-away sa inyo, mga babae? Pumasok na. Kung magpapasok ka pa ng mas malayo, talagang tatawag na ako ng tao. Tumawag ka ng tumawag, kahit pa isigaw mo hanggang sa lalamunan mo, walang tutulong sa'yo, di ba? Yung si Zhang Wei, yung duwag na yon, balak pang bumalik. Huwag kang magsalita pa, maniwala ka o hindi. Alam ba ni Zhang Wei na kasama ko si Bro Leopard? Maniwala ka o hindi, papatayin kita. O, kasamahan mo si Bro Leopard, ha? Lene. Ngayon, natatakot na siya. Sinabi ko sa'yo, huli na. Kailangan mong lumuhod at magbigay ng 2 ulo ngayon, baka mapatawad pa kita. Kung hindi, papatayin kita. Nina-insulto mo ang pinsan at asawa mo sa harap mo. Zhang Wei. Hindi mo alam na kasama ako ni Leopard Je. Hindi mo ba narinig ng mabuti? Lene. Narinig ko na kasama ka ni Leopard Je. Ano ngayon? Kaya mo pang saktan ako. Maniwala ka ba sa isang salita ko, na hindi ka makakaligtas sa Qingshan Commune? Hindi ako naniniwala, ayos lang. Sige, subukan mo ako. Hayaan mo akong huminto. Ginoong Ghost. Talagang matatag si Ginoong Leopard. Natakot siyang makatagpo ako ng problema, kaya pinadala pa si Alang. Sa susunod, bigyan mo si Ginoong Leopard ng diskwento. Wolf. Ako si Libo. Nakalimutan mo na noong nakaraang mga araw, tinuruan mo siya. Nandyan lang ako sa tabi, nanonood. Malis ka dyan. Wala akong ganitong uri ng kapatid na nagtataguyod ng mga kapitbahay. Nang aapi pa ng tao ni Wei Je. Mukhang hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Wolf, siya ay isang inutil. Hindi siya tao ni Leopard Je. Kahit si Wei Je, pinapababa mo pa. Ngayon din, agad-agad, humingi ka ng tawad sa akin. Wei Je, pasensya na. Nagkamali ako, hindi ko dapat ininsulto ka. Patawarin mo ako. Kung hindi mo ako patatawarin, magmamakaawa ako sa'yo. Halika na, bilis. Lumayo ka. Pasensya na, nahuli ako sa pagbabalik. Okay ka lang ba?
Walang problema, si Libo ay nangharas sa akin ng maraming beses. Hindi pa rin siya nakakuha ng kahit anong pakinabang. At meron pa akong 2 nakababatang kapatid na babae. Mag-alala ka, kuya. Kung nandito tayo, walang makakahipo sa ate mo kahit isang hibla ng buhok. Tama yun. Di katakataka ng mga mababait kong mga kapatid na babae. Diego. Paano mo gustong pakitunguhan itong mga taong ito? Yung si Anzaiking. Kamali ako, hindi ko dapat ikaw ininsulto. Tingnan mo, ilang beses na kitang tinulungan. Patawarin mo na ako. Humingi ka ng tulong kay Weije. Kung tinulungan mo ako, itatrato kita na parang tunay na kapatid. Anzixin. Nakiusap ako, tulungan mo ako, Anzixin. Kung hindi, ang namumuno ay hindi na. Pakawalan mo si Libo. Matagal na rin siyang tumulong sa akin. CJ, kung ganito ang sabi mo, pakawalan mo na siya minsan. Lanan. Ngayon lang kita papatawarin. Kung sakaling may susunod pa, alam mo na ang magiging epekto. Bro Wolf, pwede ba akong makaalis dito? Umalis ka na, walang pakialam sa mata mo, umalis ka na, umalis. Hoy, Kuya Wolf, tulungan mo silang matuto ng leksyon. Kung manakit man sila sa akin, walang problema. Kung sasaktan nila ang pamilya ko, kailangang magbayad sila ng presyo. Sige, Kuya Wei, aalis na ako ngayon. Ang boss na si Alangba ay kasamahan ni Bro. Tama. Kung ganoon tungkol kay Bro, alam ko ang ibig mong sabihin. Magkakilala lang kami ni Bro Leopard sa trabaho. Noon at sa hinaharap ganun pa rin. Maliban na lang kung makakagawa siya ng seryosong negosyo. Kung hindi, ganito pa rin ang magiging relasyon namin. Kaya, sobra ang pag-aalala mo, hindi naman kailangan. Sa ilang taon, magiging mahigpit na laban na siya sa kanya. Lene, nagsasabi lang ng biro. Pero, mabait naman si Bro Leopard. Kapag may pagkakataon, pwede mong paalalahanan siya ng maayos. Puno ng tahanan. Sa tingin mo ba ay pinabayaan kita? Gusto ko lang na ikaw ay ligtas. Ayokong mag-risk ka para kumita ng pera. Asawa, hindi ka naman pinabayaan. Ikaw ang aking mabuting katuwang. Ikaw ang haligi ng ating tahanan. Alam mo ba? Halikan mo ako, halikan mo ako. Halikan mo, halikan mo, halikan mo. Kayong dalawa, mga matatalinong bata, umalis na. Pupunta akong patayin ang ilaw. Ay. Huwag mo munang patayin, Mrs. May ibibigay ako sa'yo. Ano bang ibibigay mo sakin? Alam ko na, may masama kang balak. Pero kahit masama ang balak, kailangan patayin ang ilaw. Ay, Mrs. Hindi lang ako gagawa ng masama. Totoo talaga na may ibibigay ako sa'yo. Ibigay. Ito. Napakaraming pera. Hindi mo naman balak na nakawin ang credit union, di ba? Anong klaseng bagay ang nakawin ko sa credit union? Mas mahigpit ang seguridad doon kumpara sa bodega ng pagkain. Kahit na may siyam na buhay ako. Hindi ko pa rin kayang nakawin yon. Saan galing ang mga perang ito? Ngayon, pumunta ako sa black market, di ba? Tapos, binenta ko ang ating mga butil kay Brolio. Sobrang natuwa si Brolio sa mga butil natin. Kaya, binigyan niya ako ng magandang presyo. Sa kabuuan, 752 pesos, bilangin mo. Mas marami pa. Gaano karami? 752 yuan na. Sabi ay 752 yuan. Hindi naman ako nag-isip lang, di ba? Bodong hindi naman ako nag-isip lang. At saka, hindi ba't nangako ako sa'yo dati? Kailangan kong ihanda ang lahat para sa'yo. At kailangan ko pang ayusin ang malaking bahay. Kahit na sa hinaharap, bibili pa ako ng sasakyan para sa'yo. Ang perang ito ay simula pa lang. Salamat sa'yo, mahal na asawa. Sobrang saya kong makasal sa'yo. Ngunit, asawang babae. Ako ang dapat magpasalamat. Ganito na lang, bukas ay pupunta tayo para bawiin ang iyong pulseras. Sige, bukas ang huling araw ng pawn shop. Dapat ay maibabalik pa ito. Sige, kaya't magpahinga tayo ngayong gabi. At, ay, Xiaoqin, yanan. Ito ang pulseras na nagkakahalaga ng 5 yuan. Tama, parang kasama mo yan nang bumaba sa bayan. Anzaiking na nagpalit. Kaunti lang ang nakakaalam sa kahalagahan ng kahon na ito. Hindi nila nakikita ang halaga ng pulseras na ito. Kung mabibili ko ito at ibebenta sa bayan, hindi ba't kailangan na itong ibenta? Xiaoqin, gusto ko talaga itong pulseras. Ibaligya mo ito sa akin. Ate, hindi ko ayaw ibigay sa'yo. Kundi dahil sa patakaran ng kooperatiba, 1 linggo ang dapat hintayin bago makabili ang iba. Hindi pa panahon. Wala pang oras.
Uy, Xiaoqin. Talagang gusto ko itong pulseras. Matagal na silang hindi bumalik para kunin ito. Hindi ko alam kung gusto nila o hindi. Ibigay mo na lang sa akin. Sige na. Pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Anong kondisyon ang kailangan kong pagbigyan para maibenta mo sa akin ang pulseras na ito? Pahiram mo sa akin ang iyong cotton na kamiseta ng 2 araw. CJ, pero kailangan mong ipahiram sa akin ang pera. Kapag nakatanggap ako ng sahod, ibabalik ko sa'yo, ayos ba? CJ. Anyway, di ka rin makakatakas. Halika, isuot mo na. Itong pulseras. Sa bayan, kahit saan, pwedeng ibenta ng ilang daang piso. Tingnan mo, ang tanga mo. 25 lang, tapos isang bag ng mais, ibinenta mo pa. Ay, talaga namang swerte, di matitigil. Kamusta? Noong nakaraang araw, nakakita kami ng isang pulseras dito. Gusto naming bilhin ito pabalik na yon. Sige, tignan ko. Xiao Ji, magtrabaho ka na, ako na ang bahala. Naibenta na ang pulseras. Dalhin mo ang pera pabalik. Di ba 1 linggo ang panahon para makuha ang nakuha? Ngayon ang huling araw. Bakit mo ibinenta ang aking pulseras? Walang pahintulot mula sa amin. Sino ang nag-utos sa iyo na ibenta ang aming pulseras? Ngayon, agad mo itong ibalik sa akin. Walang silbi ang hindi mo pagpayad. Ang kooperatiba ba ay sa inyo o sa amin? Zhang Wei, sabihin ko sa iyo, huwag kang magulo dito. Kung magpapatuloy ka sa gulo, papalakasin ko ang mga tao ng enforcement team para arestuhin ka. Ikaw. Sige na, ikaw na ang bahala. Kung naibenta na ang pulseras, ayos lang iyon. Ayokong maaresto ka. Tama ang sinasabi mo. Xiao Wei. Hindi kayang baligtarin ng braso ang hita. Magsimula na tayo. Huwag mong hadlangan ang negosyo ko. Lene. Zhao Wei, anong balak mo? Huwag kang magsisisi. Pa. Anong bagay ito? Zhang Wei, bakit nandito ka na naman? Hindi ko ba sinabing na ibenta na ang pulseras? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? May pera ako at may mga tiket. Ngayon na, ibalik mo sa akin ang mga bagay. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung pupunta ako sa direktor para magreklamo. Kung magreklamo ka, tama ang ginagawa ko at nasa tamang posisyon ako. Natatakot ako na magreklamo ka. Nasa meeting ang supervisor natin sa negosyo. Kung may lakas ka, pumunta ka na ngayon. Natatakot akong hindi ka magtagumpay. Sasabihin ko sa'yo, dahil sa dati kayong magkaibigan ng asawa ko. Basta ibigay mo sa akin ang mga bagay ngayon. Maaari kitang palayain. Kung hindi, sa huli. Huwag kang magsisi. Magsisisi ako kung anong basura ka. Pwe, gusto mo pang magsisi ako? Zhang Wei, umalis ka na ngayon. Kung hindi, ipapadala ko na lang kayo sa mga otoridad para hulihin kayo. Paano ka makakapagsalita na representante ka ng kooperatiba? Direktor Wang Wang. Hindi ka ba pupunta sa meeting? Kanino ang bracelet? Nasaan ang bracelet ko? Kulang na 1 linggo. Dumadating ang mga customer na may resibo para kunin ang kanilang mga bagay. Bakit mo pinapayagang ibenta ang mga bagay? Kailangan mong ibalik sa akin ang pulseras ngayon din. Kung hindi mo ito maibabalik, huwag ka nang bumalik. Walang kinalaman sa akin ang bagay na ito, Direktor Wang. Lahat ito ay si Huang Yueme. Gusto niyang angkinin ang pulseras ng iba. Hindi naman ito binebenta. Nasa kanya lang ito. Ayos ka, Huang Yueme. Lumaki na ang ulo mo, ano? Kahit anong pinili ng customer, pinapangarap mo. Ayaw mo na bang magtrabaho? Ibigay mo na agad sa akin ang bracelet. Kung hindi, aalis ka na agad sa harap ko. Si Zhang Wei ba ay tunay na bro? Pasensya na, dahil sa tulong ko kay Arling dati. Patawarin mo na ako ngayon. Bro, talaga namang salamat sa iyo ngayon. Ganito, kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling magsabi. Lene, walang kailangan maging formal sa pagitan natin. O baka hindi mo ako itinuturing na kapatid. Dahil sinabi ni Leopard na ganyan, hindi na ako magpapakaarte. Tingnan mo na lang ang aking gagawin sa hinaharap. Tara, maghanap tayo ng lugar para uminom. Ah, nga pala, Lawang. Kamakailan, mahigpit ang mga proyekto sa itaas. Lalo na ang Supply and Marketing Cooperative, napakahalaga nito. Huwag kang magpapaloko ng hindi mo alam. Alam ko na ang gagawin ko. Salamat sa paalala.
Sige, ganito na lang. Huling-huli na rin ang oras. Salamat sa tulong sa pagkakataong ito. Sa susunod, magkakain tayo. O siya, tara na, bro. Kung Yume, mag-empek ka na agad at umalis ka na dito. Dito, hindi ako nag-aalaga ng taong hindi marunong maglinis ng kamay at paa. Ay naku, tapos na, tapos na. Ngayon, tapos na talaga lahat. Mama, hindi ko na maibabalik ang bracelet na binigay mo sa akin. 我拿不回来了。 Asawa, dumating na ako. 我回来了。 Bakit umiinom 走 ka? 了， Masaya ako ngayon. Asawa, anong nangyari sa'yo? 怎么了？ Ah, tama, asawa, tingnan mo kung ano ito. 什么？ Ito. Paano mo nahanap ito? Ikaw ang boss. Hindi pa ba nabenta yung 被 bracelet? 骗了吗？ Sinasabi ko sa'yo, si Huang Huang Yume ang nagsinungaling sa 我也 atin. 没骗他们的。 Ngayon pupunta ako kay Bro Biao. Nahanap ko si Direktor Wang mula sa kooperatiba sa tulong ni Bro Biao. Naibunyag agad siya. 就可以炸出来了。 Ang galing ng lalaki mo, ha? 厉害吧？ Ikaw ang boss, sobra ka pa. Ang galing mo talaga, salamat. 谢谢你。 Bakit mo ako pinasalamatan? Hindi ba't ito ang dapat? Kung talagang gusto mong pasalamatan ako, magkaanak ka pa ng marami para sa akin. Sige, okay. Asawa ko. Bakit? Kakagaling ko lang sa'yo 昨天 kahapon. 都被你榨干了。 Patawarin mo na ako ngayon. Bigyan mo ako ng pahinga, okay? Hindi ba't sinabi mong magkaanak tayo? Wala pang dalawang tiyan, paano ako titigil? Tara na lang ngayon. Sige na, sige na. Kung pagod ka na, maupo ka lang. 好了就好。 Ako na bahala sa natitira.